Magkalang kuya. Tataba pa ito ah. Na. Pwede na yan kuya. Ay, suwag mo. Ayan ka na naman eh. Huwag mo tong... Ayan na, magandang buhay. Oh, grabe, bumaba na naman ang ating tubig. Ayan po yung mga tilapia. Ang laki nung nandun sa ilalim. Oh. Kitang kita. Malaki. Yung mga ayungin natin. Ito tayo, may naligaw. Ayan, jaguar. Dito marami. Nung isang araw, kailan ba hinahat ko? Kahapon, may mga ayungin na oh, may, naku, patay na naman yung ulang. May pumasok, sayang. Luto na. Hindi naangat ni Papa yan. Dapat hindi na to na, dapat hindi na muna. Ang ayungin, patay din. Ulang, patay. May pumapasok na rin po kasi. Ayun, ulang. Kita niya. Ayun, luto na. Bilang orange na. Ay, sayang. So ayan, ano bang ginagawa natin? Ayan po si Kongkong kaya hanap tayo ng magagawa. Ayan. Next week magpapahakot ulit ako ng Carabao manure. Ikakalat namin dyan sa taniman dito, pati doon sa kabilang side. Carabao manure para may trabaho. Ginagawa natin. Yan, ganyan na lang kung yung pinakadulo, di ko naabot eh. Yan, kaya pa, mahaba ang stick, matapang linagay mo ko. Very good. Kahit dulo lang, wag na dyan. Nasa kasi ang target nila, yung pinaka-ubod eh. Yung ubod, pero mayroon lang po tayong linagay din dyan na tingnan mo yun, pinagkainan yan, yung anong yan, target natin kasi dyan. Tapos bago pumasok ang tag-ulan, maglagay ulit tayo ng asin. Dalawang sako siguro ang kukunin kong asin. Tapos pag umuulan-ulan naman, kahit ibudbud mo na lang dyan sa mga gilid yung asin, pwede rin naman. Or huhukay ka ng konti, ganun na yun. Dito, so malapit dito. Dapat dito talaga. Kaya lang, malaki kasi yung circle eh. Dito. Yan. Medyo malayo na yan. Actually dito, sakop na po ito. Kaya kung dito ka maglalagay ng asin, pwede na yan. Magkabila na yan, sakop na. Yan. Ito yung ating grabe na po. Ating oregano. Nel gumagawa ng banggera doon sa dirty kitchen. Si Junjun busy dahil may reunion po sila bukas. Mga kamag-anak po ni nanay niya ang mga bisita. Tapos sina Rizal at Choma busy sa kusina. Dahil busy po tayo ngayong weekend. Salamat at sana po ituloy-tuloy na. So kung hindi naman magkukulangan ng gasolina, wag naman pong umabot doon sa rationing na tinatawag nila, na yung mga private vehicles ay ililimit yung isa tingin ko yung lechon business makakasurvive. Yun naman po kasi karamihan naman po nating mga bisita is diba, balikbayan. So meron namang budget kahit papano. Kaya talagang makakasurvive po tayo. Hihina man, pero basta nakakatayo lang. So, ayan. Matapang kong matapang kasi malaki yung pinapatay natin dyan eh. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Pero hindi itong nyug na to dwarf, peke, mga gano'ng kataas kaya ito bago mamunga kong? Ha? Ano? Siguro malapit na. Malapit na yan, yung iba. Bagay, ba't kita tinatanong? Di mo talaga kabisado ang nyug. Di ba?
Hindi ka naman Bicolano at Bisaya o nangungupra eh. Bakit ka tinatanong? Kamali ako ng tinanong na tao. Oo ka naman ang oo. Yan sinasabi ko eh. Ayan. Ay, shoutout pala kay Tita Susan Laconico. Ayan. Sabi niya, ito nagdilig pala si Kongkong. Talagang ano naman, masipag talaga eh. Nagdilig siya kanina, tinatawag ko. Sabi ko nasa lilim yun. Nandito siya nagdidilig. So ayun po, tingnan niyo malilim na dito. Kahit papano. Kailangan pong mukalin yan. Tambak natin update. 2 truck na lang naman po ang hinihintay, maybe maximum 3. So madugo na, umiiyak na po. Umiiyak ng bulsa. Ayun, malaki po yung project natin, yung solar. Talagang sagad si Bebe. Sabi ko wag kang mag-alala, may napipiga pa naman. Basta kako yung lechon business. Ang priority lang naman natin ngayon is yung mga boys, syempre. Mabigyan natin ng trabaho pa rin. Tapos yung tawag dito, yung business sana pag-pray natin na wag naman talagang mag-suffer at hindi pong, di ba, magsasara tayo dahil ilang linggo ng lugi, mga ganun ba. Hindi naman po pwede tayong mag-continue pag nalulugi na, di ba? What's the sense? So kailangan talaga, sabi ko nga kahit break even, wala, little bit naman, konting di ba, pwede pa eh. Pero pag nalulugi na hindi na talaga hindi na maganda, hindi na yun, hindi na tama. Diba? So yung mga asawa naman nila may mga trabaho pa rin naman, yung mga boys, diba? So karamihan naman po nagtatrabaho dyan is mga asawa din po nila, yung mga girls. Puwera kay Maika, ayan. So ayun, yung Maika naman asawa po ni Jonard, yung nagtrabaho dito na nag-welding din. So yun, the rest halos mga asawa, di ba, anak. What this po, sabi ko nga, kung crisis din naman, talaga kailangan natin magtiis, di ba? Importante may pambiling pagkain, makasurvive tayo. So ayun, tambak, balik tayo sa tambak. So 2 o maximum 3, tatapusin na natin yan. Excuse me. Tapos yung ayun, tanim-tanim tayo. Ito papaputol na natin, wala na din naman po, nabuhay sorry po, hindi ko na po i-edit yan, lahat naman tayo nababahing. So ayan, ito paano ba natin gagawin dito? Lilinisin natin to. Ano no? Bakit? Mamimili kayo ng ilalaban? Marami namang clip Wala kuya, nahanap ko, wala rin. Saan ba ko ba linagay yung mga clip? So ayun, magano ka, pili kayo ng 10 na. Hindi nga ako nakapagano ka ako, nakapag-fold eh. Alas-las na lang. Naantay kita, wala ka na eh. So ayun po, ano ba tawag dito? 3. Ngayon ito, lilinis tayo. Yan, tapos continue tayo ng pangunguha po ng mga Carabao manure. Pwede nating ikalat dito para maging mataba po itong lupang ito. Yan po yung mga project natin para yung mga saging, di ba? Kasi pag inabutan po na yan ng tag-ulan, tapos yung eventually yung time po ang magpapaganda po ng lupa. Hindi natin napapansin, gumaganda na pala, di ba? So basta yun, kakalat lang natin dito kasi bababa pa naman ito ng konti siguro. So yan
kalat-kalat lang. Kuha lang ng kuha. Ang dami. Dumaan po ako doon sa dito sa may gilid, sa Pinang Road. Ang dami pa po. Farmer, ang dami. Dami pa pong makukuhang Carabao manure. So, yan. Ito tingnan nyo, oh. Hindi naman siya namatay, di ba? Ang ginawa po namin yan. Ito, inanuhan namin ito ng Carabao manure sa sa ibabaw. May Carabao manure po yan sa ibabaw. Ito. Oh. Pagdating ng panahon, paggaganda po yan. So, ayan. Maganda yung lupa. Pwede tayo maglagay uli. Paikot naman dito. Gusto ko nga maglagay ng munggo. Alam niyo yung munggo, kasi meron akong nakita, sabi niya, pag nagtanim ka, wag kang magtatanim ng, may mga iba-iba kasing approach eh. Lalo na po dito, hindi naman tayo pwede na magtanim ng yung one tree alone na tinatawag, yung nyari nagtanim ka diyan tapos ilalayo mo kagaya ng ginawa natin dito sa gilid. Yan, isa sa mga example yan. Nag-iisa lang siya. Tapos lalagyan mo ng mulching, lalagyan mo ng nandun naman yun, okay naman yun. Pero kung gusto nyo pong ma-maximize yung area ninyo, pwede nyo rin gawin yung ganitong model. 'Di ba? May saging ka, may kung daanan mo nga itong yung mga papaya na may may mga kuto, di makuha-kuha sa may saging ka, may papaya. Kasi yung saging po, let's say kahit papano, nakakapagbigay pa rin yan ng tubig. Kasi mayaman sa tubig yan eh. Yan Tapos may avocado ka dito. Tapos may saging, may papaya, may nyog. Diba? Parang magkakatabi-tabi lang sila hindi naman ganun tabing-tabi. Pero hindi sila yung parang nagkakauntug-untugan lang. Parang ganun design. Maganda rin daw, lalo na yung kung alam nyo yung mga nitrogen fixing plants na pwede nyong itanim. Ang alam ko lang munggo at munggo at sitaw. Yan yung mga hindi na kailangang halos i-abono pa halos yan, mga nagbibigay po ng nitrogen yan sa lupa, mga sitaw na yan. Tapos sa munggo, alam ko munggo isa yan sa example. So, ayun. Sa bagay kong yung mga tulos mong ito, pag nag-harvest tayo, ililipat mo lang na eto mga tataba pa ito na ay shuwag mo, ayan ka na naman huwag mo itong Ali kuya, inaano kasi baka mabiyak kuya. Hindi, ayan mo lang, yun nga gusto ko, may magbiyak alanganin pa to, hindi pa makukuha ang sobrang tamis. Tingnan mo, huwag mo madaliin. Wala pa yan, wala pa. Malayo pa, tingnan mo. Yung corona, kapit na kapit pa. Tataba pa yan. Gusto ko nga yung nabibiyak yung saso. Wala pa, wag mong pilitin kung saan yan matatanggal. Ilan yung mataba kuya? 3 na. Oo. Ba talaga pag nakaw? Ang punla. Hindi, babalik naman natin. Gusto mong ibalik? Mas malaki, kaya akit mo uli. Hindi, anoin mo naman ito kung kailangan bawasan kuha ka dito kukontrolin natin, huwag tayo magpaano ng puno na sobrang dami. Ito, ang dami na pala nito pwede mong bawasan yan itanim mo dun sa yung saging ni Dudong, okay pa. Tumataba din ayun baka gusto niya ayaw niya humingi ng bini sa atin. Diyan sa likod ng poultry niya. Gusto niya siguro humingi lang. Hindi, ibig sabihin sayang time. Ayan po, tingnan nyo ito, laki. Tingnan nyo, kinalimutan lang namin tong saging. Hindi naman kasi alagain ang saging. Ang kailangan ng nasaging, yung i-prepare mo lang yung kanyang place. May lakatan nga, may order ako, lintik na lakatan yan. Di na. Message ako ng message. Wala naman. Di naman pinadadala oo ng oo sa Facebook.
Tingnan nyo kung gaano kataba dito. Diba? Mataba ang lupa. Nagyan kasi namin ito na Carabao manure at the same time. Yung nababasa din. Dapat talaga mabilis ang mata mo. Nag-aano na, nag-uumpisa na. Yan, yung nyog dito na natin, dito ko na pinaano, peke yung makopa. Si Rambo. Ito maganda din naman sana ito. Ito maganda tong mabulok eh. Ganda sana mabulok. Tapos yung ano natin, yung talbos ng kamote. Yan, dilig-dilig. Diniligan mo kaninang umaga kong talbos? Okay. Kamote. Pag marangkada na yan at Hindi naman laging basa. Na? Ito po yung tinanim namin kahapon. Ito, kakalatan din natin to ng Carabao manure konti-unti. Yun lang ang ano natin, sikreto. Yun lang ang ating gagawin. Ang pataba. Grabe na po ang init. See? Tsatsaga tayo. Ayan o. Baka hindi naman nalanta o. Basang-basa po kasi yan eh. Kaninang umaga, nagdilig na naman siya. Mamayang hapon, didiligin na naman. Pagka na yan, nagtalbos na tapos basain lupa, kahit po mainit, ay ang ganda niyan. May sustansya pa yan lupa na yan. Basal naman eh, kaya mataba po ang magiging kamote natin dyan. Yung talbos ha, talking about the talbos. Hindi naman natin yan pabubungahin, palalamanin. Ika nga. Alam mo, nakalimutan namin dito linya ng kuryente. Kailangan natin ng linya ng kuryente dito. So yan na lang po ang kulang. Dalawa pwede na ba? May isda pa yata. Alam nyo kung saan nanggaling yung isda? Kaya may nahuli silang isda dito. Dito nakapasok, tumaas yung tubig noon. May nakatawid siguro, hindi pa po na sasara yun dito. Doon ang galing. Ganyan na lang muna. Ito lilinisin din yan. Tapos magpapatanim akong akasya doon na isa. Just in case lang naman, kung ayaw putulin, di ba? Yun, magpapalaki tayo ng akasya doon sa may corner na yan. Kasi tatambakan pa naman yun. Baka dito hanggang dito, doon tayo sa may corner doon. Pag natambakan naman yun, so hindi siya, di ba? Kasi masyado naman pong malaki ito. Ganyan pa yung tambak. So dito yung akasya. Para pag gumanon, yung malilim yung dyan. Tapos meron tayong isa doon. Ayun, buhay na. Magbibigay din ng shade yan pagdating naman ng hapon. Dito na lang ang problema. Kasi ito, hindi natin pwedeng taniman ng halaman kasi baka ila-landscape mo to, di ba? Landscape mo, baka magkaroon din ng kubo pa. So ang mga itatanim natin dito for the meantime, puro papaya lang. Ito, yung mga gilid na yan, papaya, yan, mga kamote, para hindi naman masayang. Tapos yung paikot ng ito, puro papaya din lagay muna natin kasi wala pa naman tayong, di pa natin gagalawin to. Tapos yun, mga tatanim tayo ng kalabasa. Oh, dyan, kalabasa. Para mapakinabangan natin yung lupa habang waiting. Pero yung mga fruit bearing, kagaya nung
mga native na bayabas, ano pa bang mga pwede nating itanim na, di ba, lumalaki habang giintay tayo ng panahon. Yung kabila kahit hindi mo nalagyan ko kasi wala namang insekto yung kabila no? Oo, wag na. Dito lang naman talagang may umaatake no? Pagdating ng tag-ulan magre-replant tayo ng papaya, pero parang dito hindi na magandang papaya dito no? Dito naman na, dito no? Ito na, oo. Tapos dito tingnan mo yung tumubo lang doon, ang ganda. May tubig kasi. So pwede tayo magtanim dyan no? Yung mangga kahit hindi na dinidilig oh, gumaganda. Ibig sabihin na abot niya na yung tubig no? Pero minsan dinidilig. Oh, paminsan-minsan dinidilig ko pa rin naman. Maliit eh. Naunti-unti na lang. Meron malaking konti doon kayo. Ha? Maliit, baka lumaki din ano? Ako pa. Peke. Nahanap ko yung malaki. Pero tama naman sabi ni tita, marun yan sabi niya. Pero pwede na, no? Pwede na to kainin. Pwede na yun, kainin ko yan. Ha? Pwede na yan. So ibig sabihin pag ganito na kulay, hinog na. Maganda din naman ang bunga oh. Tingnan nyo. Kaya lang hindi talaga siya yung hinahanap natin na malalaki. Masarap din. Na. Daming bunga oh. Pasanga lang to. Pasanga lang to. Ayan kuya. Pasanga to. Nagpasanga sila oh. At ito, pasanga din to. Nagpasanga din yan. Ito mo naman oh. Halatang halata naman eh. Parang pinutulang na sanga. At yan, chiko na yan. Hindi naman yan ano eh. Itong chiko na to, hindi naman. Galing to sa... Ito ba yung galing sa Batangas? Bunga na. Ewan ko magtutuloy. Lagi naman pong nadidilig. Ito pasanga din to. Parang nakikita ang dugtong dyan. Obvious naman. Na parang sanga lang talaga siya. Ay, oh, diba? Hindi ko maintindihan bakit dito lang inaatake ng insekto. Doon, buti na lang yung doon. Kung saan pa yung pangit yung napagtaniman namin na yun, doon pa yung walang insekto. Ito naman na gumaganda, dito naman may insekto. Sa bagay kasi ito natutukan namin to. Ito inalagaan talaga namin. Laging may fertilizer. Ay, so ayan, okay na tayo. Ito tingnan nyo, oh, nadali na ano, insekto, oh. Tuloy-tuloy. Sana ay yung kasunod, okay na. Pag pinutol na natin to, maganda na yung lumabas. Kasi talagang oh, tingnan nyo, oh. Ito naputol talaga. Kinain. So ayun pa. Talagang matindi no. Pero yung kasunod sana wala na.
Ayan, ganun din to. Pinapatay niya ng ano, pagka hindi niya naagapan, kaya pong patayin ang nyug. Kakainin yung ubod talaga. Yan ang kalaban ng mga coconut farmers ngayon. Ganda pa naman. At napapansin, malaki na sila, no? Hindi na po pwede ang papaya dito, malilim na masyado. So pwede na tayong mag putol. Ito tingnan niya, pinatayan. Oh. Itong nyug na to, pinatayan ng ganon, yung insekto. Problema natin pag lumaki, sana effective yung linalagay. Ayan. So pwede na tayo pagka natanggal na po itong mga papaya, pwede na tayo mag fruit bearing ulit dito sa may gilid-gilid lang. Mga gaya niyan dito pwede ka maglagay kung ano, mga rambutan natin, no? Sana. Grabe ang rambutan, ang hirap. Ang hirap. Naalala ko si Nanay LP pagka may rambutan, dahil ang lagi niyan sinasabi sa akin, kaya niyan sa init, basta lagi lang tubigan mo ng tubigan. Yun po yung pinapaalala niya sa akin, na mabilis lang ang rambutan. So ayun, yun ang ginagawa natin. Kaya lang tingnan nyo, nagpatay din po yung naandun, kahit binabasa lagi. Kaya nagtanim ako sa may lilim, di ba? Bahala na kung paano mag-aano din. So ayan, maraming salamat. At hanggang dito na lang po. Magandang buhay. Isang ikot lang, oh. Ito pa hindi pa nadilig ni Kongkong. Na-spray yan. Ayan yung kuto, oh. Tingnan nyo. Yung puti na yan. Oh. That's the kuto. Ayan. Kong, dito! Yung mga papaya dito!